Hello and welcome mga kapatid kong star viewers. Kamusta kayong lahat dito? So, I'm getting like somebody's like eating habang for some reason parang malamig or ice cream, something ice cream. Kumakain, someone's watching sa madilim, nakikita kita. And again, kaway-kaway naman dyan. And again, maraming salamat po sa mga tumatangkilik dito sa aking any of my tarot reading videos. Welcome. And maraming salamat sa mga subscribers ko dito, mga suki. Thank you guys. So, ang reading natin ngayon is, ano ang naging buhay, or ito ang naging buhay ng person mo, ng ex ninyo nung nawala ka sa buhay niya. Alright? Okay. So, Spirit Guide Angels, ano ang nagiging buhay nang nawala ang ating mga collective sa kanilang ex? Okay. Knight of Pentacles. Gusto pa niyang gusto niyang magsalita. May gusto pa niyang sasabihin, kaya lang hindi niya masabi or na-stop. May na-stop dito. Alright, so tell me more about the person on their mind. Or, yung ex nila. Spirit Guide Angels, yung ex ng ating mga collective. Okay. Maybe you could be dealing with a person na multiple. Siguro dalawa kayo sa buhay niya. May mga options. Siguro you could be dealing with a person na a playboy, playgirl, no? So, maybe this person could be married. May iba. May ibang option. Okay. Siguro iniwan ka niya dahil may nabuntis siya sa iba. Or siguro may mga anak siya sa iba. Okay. Meron naman dito na kung ikaw tong asawa mo siya, iniwan ka niya dahil may iba siyang option. Again, nasabi ko na yan kanina, no? You could be dealing with a person na womanizer or may mga lalaki or mga babae. Then again, you are dealing with a person na multiple choices. Alright? So, okay. Tanong pa natin. Spirit Guide Angels, how the person thinking about them nung nawala ng ating collective? Anong nararamdaman ng person nila nung nawala ang ating collective? You could be dealing with the earth sign, fire sign, air sign, and the Empress. Okay. Ano ba si Empress dito? Okay, this person wants to talk to you. Alam mo, may tao dito na you're dealing with a person na may gusto siyang i-explain. Gusto niyang sabihin. Whatever it is. Kaya lang parang naputol. Siguro naputol yung communication ninyo. Either binablock mo siya or binablock ka niya. Again guys, kunin nyo lang ha kung saan ka nakakasan. Kasi minsan nagkaka-reverse yung energy dito. Alright, so speak niya sa anong nararamdaman niya sa ating mga collective nung nawala ang ating mga collective sa buhay nila. Okay. Nine of Pentacles. Okay. This person is like, siguro para ba nag-e-enjoy siya? Meron ito nag-e-enjoy siya. Siguro nagkakaroon siya ng self-care. More on self-care or enjoying. Meron kasi dito nag-e-enjoy sa pera niya eh. They are enjoying about themselves. Okay? Siguro noon struggle nagkakaroon siya ng struggle, but then again, it's like they're faking. Hindi sila naging totoo sa nararamdaman nila. Parang dinedistract nila ang sarili nila sa kanilang sariling luho. Shopping doon, shopping dito. Gastos doon, gastos dito. Kahit na deep down, may mga struggle. Kasi siguro hindi niya sinasabi sa iyo yung mga problema niya. Like again, siguro may mga struggle siya na hindi niya nasabi sa inyo. Hindi niya na-explain. Kaya lang, it's already happening. Kasi siguro kinat off mo siya. Okay? Dahil, siguro, the reason na nagkahiwalay kayo, it could be about money. Meron kasi itong money, or may nabuntis, or sa pagiging lasinggero, or something about them, na saan napupunta ang pera nila. It's like, kini-question mo, meron kasi ito nag-question na saan napupunta ang pera. Anong pinaggagawa?
Bakit late nang makauwi? Kasi meron itong nakikipag-party-party, or yung pera nagagastos sa kung saan-saan na hindi naman kailangan, o siguro dahil may iba, may nabuntis, or this could be you na buntis, and nagkakaroon kayo ng away tungkol sa pera. Kasi malakas dito yung hiwalayan dahil sa pera. Dahil sa naging bisyo. Kaya siguro, no, hindi makapag-open up ang inyong person noon dahil hindi niya alam kung paano mag-explain sa inyo. Dahil alam mo naman eh. Alam mo naman kapatid kung saan napupunta yung pera or anong pinaggagawa niya. Okay? You guys are very nurturing. You guys are very attractive. Meron ditong healer, psychically, intuitive. Alright? You guys are very beautiful, handsome. You're like a leader type. Creative. I'm hearing like a dancer. Fashionista. There's something about your hair. No? Wavy hair. Wow. If you are this like a watcher or nanonood dito sa reading na ito na wavy hair, this people, a lot of people admiring you dahil sa buhok mo. Something about your hair very admirable, and how you wear your outfit, your legs, and very talented. And that's the reason kaya mas siguro sa ngayon kaya nagpo-focus ka sa sarili mo, ano? Self-care. Okay? Alright, tell me more. I'm also getting like, nung nawala ka, nagkaroon nga siya ng struggle, di ba? Kaya lang, ipinapakita niya na your person is doing okay. Nag-enjoy siya. It's like, they're living their best life, but deep down, nagsistruggle, may struggle naman talaga siya. It's like, struggle is real. Kaya lang, may mga bagay na hindi nagkaroon ng explanation. Alright, Spirit Guide, ano pa? Ano ang nararamdaman or experience, ano ang naging ganap ng person nila nung nagkahiwalay na si collective sa person nila? Ano na naging ganap? 3 of Cups. Wow. Like again, malakas dito ang third party, may iba. Sabihin natin na nagkahiwalay kayo, then your person find another person right away. Parang ang bilis niya nakapag-move on. Nag-i-enjoy. Naging masaya siya sa iba. Maybe there's like a same-sex gender. Okay? Or maybe your person could be dealing with like very alcoholic. Mahilig sa party. Very childish. Okay? Yeah, your person is very like, wala lang. Like, nung iniwan ka niya or nagkahiwalay kayo, yun, party dito, inuman doon, inuman dito, parang kaliwat ka ng event ang pinupuntahan niya, kung sino-sino ang nagiging kadate niya or kinakasama, or siguro yung ibang option niya, doon agad siya sa kabilang option kasi may option na siya eh. Like again, bago pa kayo nagkakaroon ng or nagkakahiwalay, siguro may option na siya sa iba. And kaya nung time na tuluyan mo na siyang iniwan, yon, nagkakaroon siya ng agad-agad na opportunity na makipag or kasama na itong partner niya or bagong partner niya. A new sex gender, the same sex gender, or the third party. Siguro may nabuntis siya, or siguro kung ito yung asawa mo, siguro may iba siya na mas sexy, mas guwapo, mas attractive, or siguro there's like a long distance. Siguro may kachat na siya noon pa, at siguro ito ang ipinagpalit niya sa inyo. Kaya ang bilis-bilis na kapag move on or nakahanap ng another option ang person ninyo, yung iba dito. What else pa, Spirit Guide? Just ano ang nararamdaman niya ngayon? Ang nararamdaman ng person para sa ating collective. 3 of Wands. Like again, may option pa siya sa iba eh. Siguro nakikita ka niya from afar. No? It's like, siguro ikaw ay may pamilya na at siya ngayon ay may pamilya na, may mga anak na rin.
And this person's probably like, kahit na may pamilya ka na sa iba, chinecheck ka pa rin niya sa social media. It's like spying on you. Siguro kinukumpare niya buhay niya sa iyo at buhay niya ngayon. Kaya siguro pinapakita niya na, I'm okay, masaya kami, ganito, ganyan. Dahil siguro kinukumpare niya ang buhay niya sa inyo. Alright? So, ano pa? This could be your ex. Karamihan dito is your ex talaga, no? Kaya nga dito, buhay ng iniwan. Kasi malakas dito talaga ang ex. So, spirit ka rin, just ano pa? This could be your ama ng iyong mga anak or ina ng inyong mga anak. Very specific, ano? Ano pa, spirit ka rin, Angels? Tell me more. Ano ang nararamdaman nila? Okay? But then again, guys, this person still spying on you. Checking on your social media, anong ganap mo. Kahit na may pamilya ka na or siguro nagle-level up ka na, sabihin natin na kahit a single parent ka na, no, single dad, single mom, you are leveling up. You are very nurturing, focusing on yourself, loving yourself, career. You guys are like more on stable, maybe mas stable pa ang buhay mo kaysa sa kanya. Kaya nga hindi maiwasan ng taong ito ang maikumpara ang buhay niya sa inyo. Ano pa, Spirit Angels? Tell me more about the person on their mind. Feelings ng person nila ngayon na wala na sila. Ano ang nararamdaman ng person ito nang wala na ngayon? Ang ating collective sa buhay nila. Okay. The Chariot in reverse. So, ang taong ito is nawalan siya ng direksyon. Nawala ang direksyon niya. Parang nawala ng landas ang person ninyo nung mawala ka. Because siguro nagkaroon ka ng realization nung wala na kayo. Nung nakipag-break up ka. Nung iniwan mo siya. Because you know what's best for you. Mas nagiging, it's like you are more loving yourself. Siguro may mga option ka rin. Siguro dahil alam mo na, yung iba dito, no, alam mo kung anong nararapat sa iyo. Siguro you have this realization what's best for you. Siguro high standard ka, or you just loving yourself. Yung iba dito is pagod ka na siguro sa struggle mo sa person na ito, kaya kumawala ka na, iniwan mo na siya. Lalo na if you are dealing with a person na third party, may ibang option o nakakaramdam ka siguro. O siguro sa finances, or yung iba dito could be something about sa personality niya, no, na party doon, inuman dito, kaliwat kanan, and napagod ka. And that's why you'd rather to be alone, or to live your life with your children, kung may mga anak kayo dito, or you just choose yourself, loving yourself, because you know what's best for you. And this person like nawala ng landas nung nawala ka sa buhay niya. Kaya nga siguro, chine-check ka niya online. Kaya nga siguro, pinapakita niya na kapag move on siya, but deep down, may struggle pala siya. Kaya siguro, yung iba dito naman, nung wala ka na sa buhay niya, meron itong may naputol. May naputol na communication. Siguro, binablock mo siya. O siguro, noon ay, nagkaroon ka ng struggle, ay may dapat siyang sabihin, kaya lang hindi niya na-open. Yung dapat niyang sabihin. Alamin nga natin. Ano bang mga bagay na hindi nasabi sa iyo? Spirit Rangers, ano ang mga bagay na hindi nasabi sa ating collective? Yung ex nila. The person na nawala sa buhay nila. Ano mga bagay na hindi na-explain ng taong ito sa ating mga collective? Okay. Stability. See, again, finances. Again, this person still holding on to you. Hindi ka pa rin niya pakakawalan. Maybe about still memories. Maybe this person still holding on the memories or gift. Siguro may mga gifts na binigay ka sa kanya and this person still holding on. Or maybe hindi niya binigay. Something about na hindi niya binigay. Or hindi niya sinishare sa iyo. Again, ikaw lang nakakaalam mga kapatid dahil ito ang yung sitwasyon ninyo. Iba-iba ang yung sitwasyon natin sa reading na ito, ano. So, this person is like holding on. Hindi niya nasabi. Siguro dahil sa trabaho niya, ano, this could be related sa finances.
Maybe you are dealing with a person na seeking for opportunity, or nag-iipon ng pera, or siguro nag-ipon siya ng pera para makapaglipat or mag-abroad. Kaya siguro hindi mo maintindihan kung saan napupunta yung pera. Siguro hindi mo maintindihan bakit napakakuripot ng taong ito. Siguro hindi mo maintindihan, it's something more about themselves. Because your person that time, may kulang pa eh. Nag-iipon siya, more about finances, or sa sarili niya. Stability. Siguro hindi pa siya stable nung time na yun. Na hindi pa niya kaya na ibigay yung dapat para sa'yo. Suporta. Kaya siguro hindi niya nasabi itong mga time na to dahil nahihiya siya. Nahihiya siya mag-open up sa inyo. Na hindi pa siya kaya. Na hindi pa niya kaya, na hindi pa siya ready na magbigay suporta sa inyo. Dahil nagkakaroon siya ng mga struggle. Gusto niya bumili kayo ng bahay, masarili kayong bahay, kung ito ay partner ninyo. Gusto niya, pangarap niya talaga na magkaroon ng bahay, sariling bahay, pangarap niya na maging buhay-hari. Like again, you are dealing with a person na mataas ang pangarap niya, na sana'y makamit niya. Kaya siguro struggle, or may mga kulang, lack. Kaya yun siguro yung mga time na pagkukulang ng person ninyo, mga collective, no? Pagdating sa sarili nila. Lack of confidence, financially. Meron itong financially, hindi pa stable, hindi pa siya ready. And I'm also getting like, whatever it is, the person still holding on to you. Hindi pa siya ready na i-give up ka. Kaya lang siguro ikaw dun itong bumigay na sa person na ito. Whatever the reason you are, meron itong ayaw mo na, hindi mo na siya, sabihin natin hindi ka na lumingon sa nakaraan. Okay? But then again, this person still holding on from the past. Admiring you. Checking on you. Kaya siguro nagkaroon siya ng mga lack of direction. Nawawalan siya ng direksyon. Hindi niya alam kung saan siya patungo. Nawawalan siya ng control sarili. Siguro nung time na yun is aggressive. You could be dealing with a person na napaka-agresibo. Okay? Yeah, it's like may ugali itong taong ito, no? Napaka-agresibo. Whatever it is, napaka-agresibo. You're dealing with a person na napaka-agresibo. So, ano pa? Okay. So, advice na tayo from the universe. Okay, you know what? If this person get a chance to tell you something, ano ang dapat niya sabihin sa inyo? Hold on. Feelings ng person ninyo. Saglit lang guys, hinahanap ko muna yung baraha. Okay. Spirit guide angels. Yung ex ng ating mga collective, if they get a chance to speak up, yung mga bagay na hindi nila nasabi sa ating mga collective, ano ang gusto lang sabihin sa ating mga collective? Okay. See? I wish I had treated you better. So again, naging agresibo siya nung time na yun. Childish. Siguro alcoholic, party-party, walang oras sa inyo, naging kuripot, matipid, ano pa, spirit guidance, ano pa. Ano pang dapat sabihin ng ex nila? I regret lying to you. So again, you might be dealing with a person na hindi nagsasabi ng totoo, no? A liar. Ano pa, spirit guidance, tell me more. Okay. I love you. So again, this is the person still holding on to you. Hindi pa makapag-move on. Kaya lang, huli na ang lahat. Mahal na mahal ka pa rin niya. And this person still spying on you, checking on your social media. Pinapakita niya na okay siya, masaya siya. Ano pa, spirit angels? Okay. I'm only yours. Again, this could be somebody na nag-aaway kayo dahil may third party, o siguro nagkakaroon ka ng mga instinct na yun pala ay mali. No? Siguro nagkakaroon ka ng very specific, ano, lagi siguro yung away is about may iba siya, may third party, ganito ganyan, and then
Or siguro you could be dealing with a person na habulin, malakas yung appeal, and maraming nang ligaw o maraming nagpapapam sa person ninyo, and then yun, parang nagkakaroon yun siguro dahilan kaya nag-away kayo, but then again, this person wants to tell you, I'm only yours. Ikaw lang naman talaga at wala nang iba. Kaya lang, yun na. Wala na. Huli na. Ano pa, Spirit Angels? O siguro, I'm also getting like, you might be dealing with a person na pag nalasing, ay nagkakaroon ng third party. No? But then pagka naging normal siya, ikaw lang naman talagang mahal na mahal niya. Siguro, madali siyang na-attract sa iba pagka lasing or kasamang barkada. Something about like that. Very specific. Ano pa, Spirit Angels? I'll be waiting for you. So again, if there's a chance, kung may chance pa, your person is willing to wait. It's up to you if you want this person to take it back, kung tatanggapin niyo pa ba siya o hindi na. Ano pa? Okay. Having a fight with you is my biggest fear. So again, siguro ito yung time na lagi kayo nag-aaway, away-bati, and kasi meron itong binubulyawan mo siya. Like again, binubulyawan mo siya dahil it could be sa pa-finances, or kung saan siya galing, saan siya napupunta-punta. I never believed in love until I met you. So yes, this person have realization nung mawala ka. Two souls with but a single thought. Two hearts that beats as one. So again, this is your soulmate. Too much obstacles. So again, you could be dealing that time na ang daming mga pagsubok, obstacles, na maraming mga third party, may nakikialam sa inyong sitwasyon, and kaya nagkakaroon ng pagkakahiwalay, no? Or pagkakahiwalay sa inyo ng person na ito. So hanggang dito mga kapatid, sana nag-enjoy ka sa reading ito. I love you guys. Please leave your comment below. Pasensya na, hindi ko na hahabaan. And this is idea kung ano ang feelings or ano ang naranasan or experience ng person ninyo nung nawala ka. Alright, so meron nagsisisi, meron naman dito na in-spy ka, meron naman dito na huli na-realize niya na ikaw lang pala at wala ng iba, meron naman dito na nakapag-move on agad-agad dahil may third party, meron naman dito na still holding on from the past. Siguro sa mga gifts na binigay mo sa kanya noon, pictures, may mga pictures or old pictures ninyo noon, no? Hanggang ngayon, your person still holding on to that, or chine-check niya time to time, or whenever this person get a chance. Or siguro may chance siya mag-approach sa inyo, kaya lang siguro wala ka ng time para sa kanya, or kina-cut off mo na siya kasi meron itong na-stranded or wala na. Parang walang chance na makalapit sa kanya or sa iyo, or communication, kasi may nag-cut off na communication. So hanggang dito na lang mga kapatid, sa nag-enjoy ka sa reading na ito. I love you guys, and please leave your comment below. Nakakatuwa po na mabasa ang inyong mga readings or inyong mga mensahe, mga komento dito sa ating reading. And sana satisfied ka sa reading na ito, and maraming salamat po for believing of any of my tarot reading videos as a tarot reader. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat kayo mga kapatid, and I hope to see you guys in my next reading. Bye!